Hello everyone! Welcome pong muli sa ating channel, The Crazy at 50. Ayan, ako po muli si Lynn, isang secondary school teacher po ako. At ito po ay aking classroom. Ayan, so welcome to our classroom. Ayan, so in today's episode, napakaganda po muli ang ating episode ngayon dahil ito po ay tungkol sa reinventing our life now that we are 50s. So, paano ba natin i-reinvent ang ating buhay or gagawing mas makulay pa ang ating buhay now that we are 50? Ayan. So, marami po tayong itatakel, pero ang pinaka-basic po natin alamin ay yung 7 mahalagang tips na pwede natin gawin sa ating buhay na dahil tayo ay 50 na. So, syempre pa, pag-uusapan natin yung bakit ba at paano ba natin to gagawin, ma-reinvent ang ating buhay now that we are 50. Ayan. Alam nyo, hindi naman din ito dahil sa nag-i-edad tayo, diba? Kahit sino naman, anumang edad, pwede natin i-reinvent ang ating sarili. Maging tayo ay 30, 40, 50, 60, or kahit 70 na, pwede natin gawin yan sa ating buhay. Ayan. So, para magsimula pong muli, maraming pwedeng gawin. Ayan. Ang totoo niyan, marami talagang mga pagbabago sa chapter na ito ng ating buhay. Ito ay isang bagong journey, isang bagong milestone para sa atin. At syempre pa, dahil 50 na tayo, ito ay nagiging fresh ulit na version ng ating mga sarili. Yan, mga kababaihan namin dyan. Itaas ang kamay sa mga gustong magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Dahil 50 na. So, ano ba yan? Without further ado, let us have the 10 topics pala po, or 10 tips para ma-reinvent natin ang ating sarili now that we are 50. Ayan, 50. Ayan. Okay, so dapat pala ito, 50. Sige, bahala na po kayo. Basta ito, ang topic na to ay napakaganda para sa atin. Okay, with number 1, start with the life of audit. Ayan, so, kailangan natin na unahing suriin ang ating buhay. Nasa na ba tayo? Nasa na ba tayo sa timeline natin? At sa timeline na ito, ano na ba yung nakapagpasaya sa atin? Ano na ba yung mga napagod tayo? Ano na ba yung mga pwede nating bitawan? Ayan. Bitawan. Ang lalim nun. At saka yung bagay na ano na ba yung dapat natin i-declutter sa buhay. So, clarity dito is very powerful kapag yung alam mo ang malinaw na nangyari na sa buhay mo. Yung mga nakatulong noon, pwede mong ipagpatuloy. Yung mga hindi na talaga nakatulong o hindi na talaga naging advantage para sa atin, bitawan na natin. As in, bitawan. As in, alisin na. Okay, so yan na, magkaroon ng clarity sa buhay. Yan, kailangan iayos natin, nasa na ba tayo? Yan, so, i-audit mo ang buhay mo. Yan, audit mo. Naku, napapag-usapan yung audit. Alam mo na kung ano yung nangyayari sa government natin. Kailangan i-audit natin. Okay, so number 2 ay learn one new skill at a time. O yan, marami tayong panahon dun sa mga meron dyang mga sapat na panahon. Pwede tayong pumili ng isang skill na pwede nating pag-aralan. Yan, gaya ng pagluluto. Kung dati hindi ka mahilig magluto, ako nahihilig na po magluto. Cooking, ayan. Pwedeng digital crafting, yan. Digital designing, ayan. Kahit na may course dyan na may bayad, pwede naman kapag may budget kayo. Sige, enroll nyo yan. Online courses na makakatulong para meron tayong panibagong new skill na diba? Pang at least makaka-boost din ng confidence natin yan na kaya pa natin. Akala natin hindi na natin kaya, pero kaya pa pala natin. Ayan. By the way, ako lang po nag-edit ng video natin. Ayan, so yan, no, makaka-boost ng confidence at bagong opportunity natin ito na pwedeng magbago din ang buhay natin. Okay, so number 3 na tayo. Build a new routine. Ayan, kung ano yung mga nakasanayan noon natin na hindi nakatulong sa atin, magbigay tayo ngayon ng panahon para magkaroon ng panibagong routine. Ayan, so creating a new fresh routine ay makakatulong kahit yung maliliit lang ng bagay na mula sa umaga, paglalakad sa umaga, nagising ka ng alas 6, magbalakad ka na, ikutin mo yung buong subdivision. Ayan. Tapos syempre, pag stretching ka rin, or mag-journal ka, mag-meditate kung may panahon. At syempre, itong mga small changes na ito, or small routines na ito, ay mag-create ng big changes along the way na hindi natin namamalayan.
malaki pala ang gagawa nito para sa ating sarili. Ayan, excited tayo, no? Okay, so number 3 na yan. Then number 4, connect with new people. Ayan, kumonekta daw tayo sa mga bagong pwede nating makilala mga tao na makakatulong sa atin para mas sumigla pa ang buhay natin. Mas sumigla. Pwede tayo mag-connect sa mga old friends at pwede rin natin i-connect yung mga bagong tao na nakikilala natin na pwede pang mag-influence sa atin in a very good way or better way of life. Ayan. So yung mga tao na pwedeng tumulong sa atin, syempre may mga spiritual congregation yan. Pwede natin i-welcome sila sa buhay natin pag alam natin makakatulong sila sa atin. Ayan. So ito ay mag-create ka ng opportunity, pwede kang mag-join ng mga clubs, pwede sa church, pwede kang maglaan din ng online groups yan, pwede kang gumawa yan. At syempre pa, hanapin natin yung mga tamang tao na makakatulong sa atin. Hindi yung makakapagpabigat pa ng ating buhay. At i-open natin ang ating pintuan para sa lahat ng positibong bagay na pwede pang mangyari sa atin. Okay, so number 5 naman, try a new look or style. Ayan, nako, baguhin natin yung ating style. Ay, ako po medyo pa-Maria Clara ako kasi talagang kulot po kasi ang buhok ko, kaya laging nakapusot. Kung nakabagsak naman talagang sinisinop ko. Ayan. Pero yun, syempre, magkakaroon tayo ng decision sa buhay natin na kung saan ito ay magbibigay sa atin ng new look, new outlook in life, better atmosphere sa ating buhay at pwede rin syempre sa ating bahay o sa buong buhay natin. Ayan. So mag-experiment ka ng new haircut, new clothes, new makeup at syempre kung ano mo yung makakapagpaganda palalo ng iyong itsura. Try mo yan lahat. Yan. Walang tama at mali dito. Kailangan i-try natin yan lahat. Okay, number 6 naman, declutter your space and declutter your mind. Ayan ako sinimulan ko na po ito. Dineclutter ko yung space namin, binago ko lahat sa sala, sa kusina, sa kwarto, lahat. At ang sarap ng pakiramdam. Minsan po magkakaroon po ako ng panahon din sabihin sa inyo kung paano at ano ang mga ginawa ko tungkol dito sa mga bagay nito. At syempre, dinideclutter ko rin yung isip ko. Pinahinga ko rin to sa mga bagay na nakapagpasakit sa akin. Pero syempre, ang pinaka-importante dito, kahit nasaktan na tayo, yung patuloy na marunong tayo magpatawad sa kahit sinong nasaktan natin or nakasakit sa atin. Dahil pinagpatawad mo rin ang sarili mo sa paggawa mo nito. So, kailangan mo magkaroon ng gaan sa kalooban at gaan din sa iyong isip at puso. At syempre, sa buhay na rin. Okay, ayan. So, number 7 na, do something you've always wanted to try. So, kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin noon na wala kang panahon noon, ngayon, pwede mo nang gawin. Ayan. Katulad ng halimbawa, gusto mong mag-baking. Ayan. Gusto mong mag-dancing. Ayan. Ako noon, pangarap ko mag-vlog. Ngayon, nag-vlog na ako, diba? Konti man ng viewers, okay lang. Basta importante, nakakapag-share tayo ng isang bagay na pag wala na tayo dito sa mundong to, yun lang naman ang gusto ko, yung may legacy akong iiwan na kung saan, maalala ka ng mga tao na dito ka. Yan, alaman nila kung ano yung nangyayari sa buhay mo o hindi. Basta ikaw gusto mo, ang purpose mo ay maging mas maayos ka sa lahat ng bagay. Ayan. So, minsan may mga bagay tayong hindi natin proud na nagawa ng mga panahon na mas bata-bata tayo. Pero dahil nag-declutter na tayo ng mga bagay na yan, eto na ang panibagong personality natin at panibagong buhay natin tinatahak. New journey, new life, new everything is new. Refresh ourselves. Yan. Okay. So, yan. And then, number 8, ito, set a new version of your goal. Ayan. Ano ba yung goal natin? Ayan. Ano ba yung mga bagay na gusto mo? Anong goal mo sa health mo? Gusto mo bang magpapayat? Ayan, lalong lumakas ang confidence mo. And mag-align ka ng mga ginagawa mo dun sa mga goal na gusto mong ma-achieve. Ayan. So, plan mo, lahat yan ay i-align mo. Ito yung gusto kong mangyari, gusto kong pumayat. Ayan. O syempre, pag gusto mong pumayat, di ba, magda-diet ka, yung aayos mo, observe mo yung iyong mga kinakain, at syempre pa, dagdagan ng exercise at dagdagan ng mas maraming physical activity para mas mabilis pumayat at pawisan. Ayan, importante yung pagpapawis para sa, di ba, process ng pagpapapayat. Okay, and then number 9, surround yourself with positive influence. Ayan, yung mga taong na mahuhusay na makaka-influence
mag-influence sa'yo kung ano man yung gusto mong maging goal. Ayan, pumili tayo ng mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon at nagbibigay ng positibong mga bagay. Ayan, hindi yung madidrain ka, matotoxic ka. Ayan, umiwas tayo sa mga toxicity. Ayan, yung toxicity na yan, yung mga bagay na nangyayari sa mga tao na kung saan, alam mo yun, pag toxic kasi, di ba, lason yan sa isip, lason yan sa katawan, lason yan sa buong sistema natin. Iwasan natin yung mga taong toxic. Ayan. At halimbawa tayo na-observe dati na toxic tayo, umiwas din tayo na maging toxic. Ayan. Kaya sa mga kaibigan namin dyan, na mahal namin anuman ang mangyari, malayo man kayo o malapit, mahal namin kayo. Anuman bagay na hindi pinagkakasunduan, walang hindi na lulutas sa mas maayos na usapan. Ayan. Ayan. Kaya yung mga tao na nakasama natin noon pa, talagang ayan ay bahagi na ng buhay natin. So, hindi natin sila dapat na kalimutan. Kaya mahal natin sila. Okay, so number 10, no? Ito na, ang bilis naman natin, no? Final na number na ito. Celebrate small progress. Ayan. So, kailangan natin i-celebrate ang mga bagay na nangyayari sa atin na mabuti. Ayan, na maliliit man yan ay lumalaki sa pagdaan ng panahon. So, i-celebrate natin lahat ng maliliit na mga nangyayari sa atin. Hindi naman kailangan na perfect tayo. Ang kailangan lang, marunong tayong magpasalamat, marunong tayong, alam mo yung lahat naman ng mga bagay na nangyayari na mabuti sa atin ay galing sa Diyos. Kaya i-celebrate natin, pasalamatan yan at magbigay sa atin ng mas positibong layunin pa sa buhay natin. Kung ano man yung nangyayaring mabuti, pasalamatan natin. Kung may hindi mga inaasahang pangyayari, ipag-pray natin na i-cast away yan natin. I-cast away sa buhay natin yan para tayo magpatuloy na maging mas mabuting tao, mas mabuting influence sa mga tao. Ayan. At syempre pa, dahil dyan nagiging masaya tayo. At kapag masaya tayo, nagra-radiate sa ating physical aura. Ayan. So, syempre pa, lahat ng yan ay importante nating isaalang-alang. Yung 10 tips na yan. Ayan. 10 tips na yan, i-review nyo ha. Paulit-ulit yung i-review ang ating video para maalala natin na lahat ng 10 tips na to ay makakatulong sa atin sa buhay natin now that we are 50. Ayan. So, bago po pala ako mag-conclude, pakisuyo naman na please i-like, share, at mag-subscribe po kayo sa ating channel, Crazy at 50. Ayan. So, reinventing yourself at 50 tayo, pag-reinvent natin sa ating sarili or i-change natin yung somehow yung mga maliliit na detalye ng buhay natin, mga hindi na nakakatulong. Ito yung mga nakakatulong, ito na. I-castaway natin yung mga hindi nakakatulong at itong mga nakakatulong, ito yung i-love natin. Ayan. Kasi kapag nagagawa nating baguhin ang ating sarili for best, ito mararamdaman natin ito. At syempre pa, hindi lamang sa sarili natin, mismo sa buhay natin, at mismo sa mga tao na sa paligid natin. Ayan. So yan ang importante natin maisaalang-alang. At syempre pa, i-enjoy lang natin ang buhay natin. Yan ang payo sa atin ng Bible. Enjoy your life, and while enjoying your life, you have to thank God and be mindful of what is happening around you so that you may always protect yourself from everything na talagang hindi nakakatulong. Kailangang protection na natin ang sarili natin sa mga bagay na hindi maganda para sa atin. At ibigay natin or magbukas tayo ng daan, magbigay daan tayo sa mga taong nakakatulong at makakapag-uplift ng ating buhay, ng sarili natin. So, lagi nating importanteng isaalang-alang yan, i-consider natin. At syempre, lagi nating isipin ang pagpapahalaga natin syempre sa ating sarili, dahil ang pagpapahalaga sa sarili ay pagpapahalaga sa buhay na binigay ng ating mahilikha. Ayan. So, bilang pagtatapos, ang Bible verse na gusto ko pong sabihin ay, ayan, yung nasa 1 Corinthians 3:14. Ayan, clothe yourselves with love. It's a perfect band of union. Bakit? Kasi kapag tayo ay may pag-ibig sa ating sarili, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa sino man na ating nakakasalumuha araw-araw, kahit na yan ay tricycle driver, bigyan mo ng magpasalamat tayo. Yung sobrang maliliit na mga bagay, yan ay nakaka-build ng isang magandang system. So dahil may system ka na, paulit-ulit, magiging mas masaya ang buhay natin.